Yo, what's up mga idol? Paano kung sasabihin ko sa inyo na posibleng dumating ang araw na hindi nasuot ni Stephen Curry ang jersey ng Golden State Warriors? Oo, mahirap paniwalaan dahil sa loob ng mahigit isang dekada, iisa lang ang larawan na nakasanayan nating makita si Stephen Curry na pinapangunahan ng Warriors. Pero matapos ang nakakagulat na paglipat ni LeBron James sa Philadelphia 76ers, tila nagbago ang takbo ng NBA. Isa sa mga kuponang pinaka-apektado rito ay ang Golden State Warriors. Marami ang naniniwalang umaasa ang Golden State Warriors na makuha si LeBron para mabigyan ng isa pang pagkakataon si Curry na lumaban para sa kampyonato. Ngunit nang piliin ni LeBron ang Sixers, tila biglang gumuho ang pag-asang iyon. At ngayon, isang nakakagulat na tanong ang unti-unting lumalakas. Panahon na nga ba para maghiwalay ang Warriors at si Stephen Curry? Ayon sa mga ulat, isa lang ang gusto ni Curry, ang manalo. Gusto niyang magkaroon ng tunay na tsansa na makabalik sa NBA Finals at makadagdag pa na isa pang kampyonato bago tuluyang magretiro. Pero kung hindi na kayang ibigay ng Warriors ang pagkakataong iyon, ano ang susunod na mangyayari? Dito pumapasok ang isang blockbuster trade proposal na ngayon ay pinag-uusapan ng maraming NBA fans. Sa trade na ito, ililipat si Stephen Curry sa Boston Celtics. Kapalit nito, mapupunta sa Warriors si Paul George at rookie na si Chris Seniak Jr., 2 first round draft picks at isang first round pick swap. Sa unang tingin parang imposibleng mangyari. Pero kapag pinag-iisipan mo, may dahilan kung bakit ito pinag-uusapan. Para sa Boston Celtics, napakalaking pagkakataon nito. Isipin nyo ang tambalan ni na Jason Tatum at Stephen Curry. Ang isa ay isa sa pinakamahusay na NBA scorer, habang ang isa naman ay tinuturing na pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ng NBA. Kung magsasama ang dalawang ito, agad na magiging isa ang Celtics sa pinakamalakas na koponan sa NBA at posibleng maging pangunahing paborito sa kampyonato. Pero ang mas malaking tanong, bakit naman papayag ang Warriors dito? Ang totoo, kahit masakit tanggapin, papalapit na rin ang pagtatapos ng isang napakahalagang yugto sa Golden State Warriors. Unti-unti nang naghahanda ang Warriors para sa buhay pagkatapos ni Stephen Curry. Sa loob ng ilang taon, naging maingat sila sa kanilang future draft picks dahil gusto nilang may malinaw na plano kapag dumating ang panahong wala na si Curry. At kung mangyayari ang trade na ito, makakakuha sila ng veteranong scorer, batang prospect at mahahalagang draft picks na maaaring maging pundasyon ng susunod na henerasyon ng Golden State Warriors. Habang si Curry naman ay magkakaroon ng panibagong pagkakataon na bully ng isa pang NBA championship. Sa emosyonal na aspeto, napakahirap isipin ang Warriors na wala si Stephen Curry. Siya ang naging simbolo ng franchise, siya ang nagdala ng 4 na kampyonato at nagpabago sa paraan ng paglalaro ng basketball. Pero sa negosyo ng NBA, walang permanente. Minsan kahit ang isang pinakamagandang samahan ay umabot din sa puntong kailangan ng magbago. Sa ngayon, wala pang indikasyon na mangyayari ang trade na ito. Isa pa lamang itong haka-haka at proposal. Pero kung magpapatuloy ang paghihirap ng Warriors na makabuo ng isang championship team at kung ang tanging hangad ni Stephen Curry ay muling manalo ng titulo, hindi imposibleng balang araw makita natin siyang suot ang jersey ng Boston Celtics. Kung mangyayari nga ito, na marahil ang isa sa pinakamalaking trade sa kasaysayan ng NBA. So mga idols, kung kayo ang Warriors, ititrade nyo ba si Stephen Curry para sa kinabukasan ng franchise o dapat siyang manatili sa Golden State Warriors hanggang sa huling laro ng kanyang karera? Comment ninyo ang inyong opinion mga idol at maraming salamat po mga idol.